yan ho ay magandang balita na ang Supreme Court ay nilapitan na nila upang magkaroon ng final executory judgment. Kahit may decision na ay nag-muntra pa rin yung gobyerno na po dahil ang kanilang katuwiran ay pagkaroon naman na mabangkaruti, wala na silang magamit na kapital na tukor. Ay hindi naman yun ang issue dahil dito sa aming kaso ay handa namang magbayad anytime ang running road. Isang foreign employer. Kaya yung American company naman, they're willing to settle and pay once the decision is released at they will abide by the Supreme Court decision. Yung kawag lamang ay gusto natin pagdaritaso. Hindi lang po 149, hindi lang 752 ang ating pinasok ng mga pangalan at ang namin naman ay 1,975. Kasi kanina po, mayroong nagpunta rin sa akin at tinanong ng personal at hindi sila nakapakinig ng meeting kaya alam nila ay yun lamang 752 o 149. At sabi ko, ang sinabit natin ay para sa lahat at natagdagan pa ng 200 na yung mga kontrata rin at ang ating Korte Suprema naman ay nire-review na yan. Kaya anytime mo, magdasal kayo, magtiwala tayo sa justisya dahil ang Korte Suprema naman pagdating ng labor case na ito ay nireview na nila ito. Meron ng mga ponente na gumawa dyan at yung 4 na bago, 2 na lamang ang nag-aaral. Okay, no? Magandang balita yan, attorney, no? Lalo na sa ating mga kapatid na OFW. Tama-tama, meron tayong kasamang 3 OFW dito, no? Ni Manny, Ricky, at saka si Amado, no? So ano ba yung inyong say? Itong aming pakiramdam hinggil dito sa Browning Road, dapat desisyonan na ito. Dahil unang-una, nandyan na lahat ang katibayan namin. Unang-una, ang payroll dyan ay makikita na empleyado talaga ng Browning Road itong mga complainant. Pangalawa, hindi sila naglagak ng kasban. At pangatlo, out of time na sila. Ang pangapat, wala na silang dapat ikabahala rito dahil una, ang Browning Road willing na magbayad sila as long the Supreme Court will out ang final and executory decision. Pangatlo, panglima, huwag nyo nang patagalin ito at hindi na ito kailangan ng mga research ng kung tama ba ang una naging desisyon ng NLRC. Pangatlo, pang-anim, pang-pito, bigyan na ng agaran desisyon ito dahil karamihan naman ng complainant dito ay may mga edad na at senior citizen. Kailangan talaga nila na magkaroon na ng magkaroon na sila ng sarili at inaasam nila itong magiging bayan ng Browning Road. At pang-walo, huwag nyo lang masyadong patagalin ito dahil wala na kayong ano rito, katuwiran. Dahil doon lamang sa 3 na hindi kayo nag-file ng subversive judgment. Isa na yan. At out of time na kayo ng 1 buwan. Kaya Mabanta Office, Mabanta Romulo Office, isipin nyo naman ang kapakanan ng ang mga manggagawa dito sa Browning Road. Okay, thank you, Manny. Siyempre, si Ricky. At sa mga kasamahan kong petitioner o claimant ang Browning Road, base nga sa mga pag-uulat ng ating mahal na abogado Jerry Del Mundo at sa mga sinabi ng ating kasamang si Manny Ulidan, naragdagan ko lamang po ng konti. Katulad nga ng mga hinahanap ng mga ebidensya o mga substantial evidence, doon pa lang sa NLRC ay naibigay na natin lahat. At pagdating pa nga sa Supreme Court, nadagdagan pa ang mga substantial evidence na hinahanap sa atin ng Korte Suprema.
nadagdagan katulad ng payroll at ng mga iba't ibang dokumento pa na lalong nagpatibay at nagpalakas sa ating kaso hinggil sa reklamo ng mga trabahador ng Brown and Root na diniscriminate o inapi ng foreign employer na ito. Kaya sa mga kasama namin, huwag kayong mag-alala at malapit na natin makamit ang katarungan at ang kasong ito, naniniwala ako na gagawing financial blessing sa atin ng ating Diyos sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat. Okay, thank you Rick. At syempre si Amado Bruce. Tungkol sa nabanggit ng aking mga kasamahan dito, sinisisi ko ang panig ng gobyerno. Wala man lang na itutulong sa mga OFWs sa kabila ng kami inaapi sa larangan ng hustisya. Walang tumutulong sa amin. Kita naman, inabot ng 27 anyos. Wala man lang lumapit sa aming mga kandidato para kami ay tulungan, tanungin, ano ang problema nyo? Wala, talagang solo flight kami. Kaming mga OFWs, mabuti na lang, mayroon kaming abogado na talagang up to the end, handang lumaban. Salamat po. Thank you, Amado. No? At ang isang bagay dito na nakita kong walang dapat na maging alalahanin ng Korte Suprema ay doon sa binanggit ni Atty. Jerry Del Mundo kanina, no? Na kung saan yung mga taga-NAPOCOR ay nandoon at talagang gustong ipa-execute na yung kanilang desisyon, ano? Na nag-aalala naman ng Korte Suprema at itong NAPOCOR, itong management na nagsasabi na baka kung ibibigay nila lahat yun, wala na silang magiging kapital para gumulong yung production ng NAPOCOR, di ba? Dahil sinabi ni Atty. Kakaiba ang kaso ng Brown and Root dahil hindi Pinoy, hindi gobyerno ng Pilipinas ang maglulwal ng pera, kundi pera galing sa dayuhang kumpanya na dadagdag ng pera ng mga OFW na Pilipino na makapagdagdag naman sa pagsigla ng ekonomiya. Kaya ibang kaso ito, di ba, Atty.? Kaya kung i-apply ngayon ng Korte Suprema yung kanyang alalahanin, kaya ayaw desisyon ng kaagad yung sa NAPOCOR o medyo 50-50 yung kanilang naging desisyon, di ba? Walang-wala ito kung ikukumpara mo sa Brown and Root. Dapat nga ito, desisyon na kaagad para yung pera, nandiyan na kaagad sa mga OFWs na dito sa Pilipinas at yan ay tutulong sa pagsigla ng ating ekonomiya. Tama? Yes. Nabanggit nga ng ating kapatid na si Kamado na minsan nga ang gobyerno ay pwedeng sisihin ng ating mga taong bayan dahil kinakailangan pang ang mga tao ay magrarally at katulad ng mga taga-NAPOCOR employees, nagpunta sila doon, marami rin sila at hinihingi nila ang final executory judgment, humingi ng isang buwan, hindi tumula ng NAPOCOR, tapos tumula, status quo, ibig sabihin, hold muna. Kaya samantalang ang Brown and Root, ating natalakay na sila ay handang magkaya. At yung mga settlement sila ginawa last year na kailangan $1 billion ang kanilang sinettle sa mga kaso ng Brown and Root at ng Halliburton Group companies. At yan ay nagpapatunay dahil financially stable at the capacity to pay. At they are willing, mahalaga doon yung able willingness at saka ang ating mga Korte Suprema ay yun lamang biglang bigyan nila ng pansin na ito pinatatagal na ng mga kalaban natin dahil nabanggit nung last week na tayo nagpapasalamat dahil ang comment na hinihintay hindi na ibibigay ng ABC na recruiting agency dahil yung abogado ay kumbaga sa sumurrender na judge na siya pero hindi siya nag-file ng notice of withdrawal ng appearance counsel kaya nakatagal pa ng 2 taon. 2 taon, 24 going 25 months. At yan ay napakalaking abala, taon yan. Nalagas, natangkay ng panahon. Natangkay ng panahon, tama po. At yan ay ginagawa ng bawi natin na kung maaari nga, madagdagan na lang dahil may pinaglalaban natin ang makikinabang hindi lamang tungkol sa pera, kung hindi yung dignidad ng ating mga tatandaan nyo sa kanilang break sa Jeddah ay mahigit na 140 na po na hindi naman lahat nakauwi. Ang gobyerno doon ay nakikiusap pa sa Saudi government para mapauwi. Wala namang bayad, mga agency naman kumita na doon sa reporting gano'n ay yung mga illegal recruiting at saka may kapunsyaba ang mga illegal recruiter na yung mga employer na